Ayun, isang napakagandang araw na naman po sa ating lahat mga kaboses, no? Ngayon pong araw mga kaboses, tatalakayin po natin, no? Ito po, magandang pag-usapan po ito mga kaboses dahil po, no? Mukhang nangangamoy takot po mga kaboses, no? At mukha pong meron pong gustong sumurrender na mga kaboses. Kaya yan po yung sinasabi natin, no? Na wag talaga kayong magsimula ng gulo. Baka dumating ang panahon na yan po pagsisisihan. Si Attorney Claire Castro at si PBBM po mga kaboses, mukhang surrender na po, no, kay Vice President Sara Duterte. Ito po galing po mismo sa kanila mga kaboses. Galing po mismo sa kanilang mga sinasabi, sinasagot. Latest po ito, kapapasok lang po na balita mga kaboses. Lalo na po ito si Presidente Bongbong Marcos Jr. na gusto na pong makipag-ayos, no, sa mga Duterte at willing daw po ito nga makipag-ayos. Ayon po sa kanya mga kaboses, dahil po gusto na po niyang makipagkaibigan ulit mga kaboses, at mamaya i-play po natin yan, no, sa atin pong during po sa ating talakayin ngayong araw mga kaboses. For that, welcome po dito sa ating YouTube channel Standpoint Analysis. Ako po yung makakasama. Ito po si Kaboses Wins mga kaboses. Paki-subscribe, like and share po sa ating YouTube channel ngayong araw mga kaboses, dahil nakakatawang pag-usapan ito, no? Ewan ko lang sa inyo mga kaboses kung paano nyo tatanggapin ito po gabaga statement na ito. Matapos pong binirahan, no, at pinagtulungan ng palasyo, kongreso, mga kaboses, ito po nga pamilyang Duterte ngayon po parang mayroon na pong nangangamoy takot, no? Sa statement po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa kanila pong podcast, no, ni Anthony Taberna, mga kaboses. Ito pong si Anthony Taberna, kabibili lang po ng kanya pong dream car. At ngayon may podcast po sila ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ayon po kay President Ferdinand Marcos Jr., na siya po'y willing daw, no, na makipag-ayos sa mga Duterte. Ayon po sa kanya, gusto kong makasundo sa lahat ng tao. Marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Ayun, kailangan pala niya ng kaibigan. Hindi na ba sila magkaibigan ngayon ng kanyang ang kanyang mga tao? Mga kaboses, no? Bakit naghahanap na siya ng kaibigan, mga kaboses, no? Ayon po sa kanya, kahit na di tayo magkasundo sa polisiya, di tayo magkasundo, tanggalin natin ang gulo. Ouch! Pakinggan po natin itong kanya pong pinaka-statement, mga kaboses. Play po natin itong video, Wait lang po, mga kaboses. Ito po yung video ni President Bongbong Marcos Jr. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya ng sabi ko sa'yo, pagka... Ayun, nahihirapan, no? Sa pagsagot. Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Tanggalin natin yung gulo. Ayun. Yan po yung statement ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tanggalin natin ang gulo. Tanong po natin sa kanila, sino ba talagang may pasimuno talaga ng gulo, no?
Sino bang nagsimula nitong gulo, mga kaboses? Sino ba ang nagtulak sa mga tao pang magalit sa kanila? Sino ba yung nag-file ng impeachment? Sino ba yung gusto ng impeachment laban kay VP Sara Duterte? At sino ba yung mga taong nasa likod ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte, mga kaboses? No? Siguro, sa nakikita natin, mga kaboses, kung gusto talaga ni Presidente Marcos na gawin yan, pero siguro huli na, no? Napakahuli na, mga kaboses, dahil sobrang bigat, no, ng sakit, mga kaboses, na binigay po ng kanilang administrasyon doon po sa pamilyang Duterte. Siguro mag-grant po yan, unang-una, mga kaboses, kung ito po si Presidente Bongbong Marcos Jr., no, gagawin po niya, mga kaboses, na ipakita, no, o ipalabas, mga kaboses, ang katotohanan hinggil sa pagpapaaresto kay former President Rodrigo Roa Duterte at talagang singilin ang kanyang mga gabinete. Paimbestigahan niya yung kanyang mga cabinet secretary, no? Mga kaboses, iyon pong sila John Vic Rimulya, Boying Rimulya, General Torre, pati si Marbil, sila Canilaw. Sino pa ba? Meron pa ba akong hindi na banggit, mga kaboses? Yun po yung una na step, mga kaboses, para makita natin na talagang sincero siya sa kanya pong gustong peace, no? Mga kaboses, kung gusto ng mapayapa, bigyan niya ng hustisya yung pag-aresto kay former President Duterte, mga kaboses, no? At alam po natin, no, mga kaboses, na posible, no, na alam niya yun kasi wala siyang say doon at nagbigay pa siya ng kanya pong talumpati doon po after po ng pagkaka-aresto kay former President Duterte. At syempre, no, tanungin kung sino ba talagang may pasimuno ng impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. Kung ano ba talaga ang pinaka purpose or reason, mga kaboses, kung bakit pinapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Ganun lang kasimple, no? Kung talagang totoo ang kanyang sinasabi, no? Imagine, mantakin niyo po, mga kaboses, after po ng eleksyon na nakita po na talagang kumilos ang taong bayan base po sa kanilang kanya-kanyang boto, mga kaboses, at mismo, no, si Toby Tiangco, yung kanya pong campaign manager, ang kanya pong alyansa para sa Bagong Pilipinas, talagang sinabi na malaki talaga ang factor, mga kaboses, no? Kaya po hindi nanalo yung majority ng alyansa, kaya po bagsak lahat ang alyansa, halos, no, mga kaboses, dahil sa pag-uusig nila kay Vice President Sara Duterte. Kaya ito yung mga nakikita natin, mga kaboses, no? Na posibleng mga rason kung bakit bumariable na, no, si Presidente Marcos. Kasi talagang masisira siya. At nakikita nila on the ground mismo during campaign, mga kaboses, na sinabi ni Toby Tiangco, hindi po sila nakapaglibot sa Mindanao, no? Dahil po, mga kaboses, no, sa issue nga, no, na kahit hindi naman hinihiling ng taong bayan yung pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte at yung pagpapa-aresto kay former President Duterte, no, ay itinulak pa rin ng kanyang administrasyon. Kaya kung hindi man niya alam yung mga action na yon, sana po'y bigyan po niya ng hustisya. Pero di ba huli na po ang lahat? Nandun na po sa dahig si Presidente Duterte. Si Vice President Sara Duterte, maghaharap na sa impeachment trial. Baka natakot talaga sila doon sa statement ni Vice President Sara na bloodbath, no? Yung madugong impeachment yung gusto nila. Niya, mga kaboses. Ito pa. Maliban ho kay Presidente Marcos Jr., meron pa ito, mga kaboses. Play rin natin itong video, no, ni Attorney Claire Castro, spokesperson
ano, ng Malacanang. So paano na ito ngayon, no? Attorney Claire, gusto naman pala makipag-ayos ni Presidente Marcos, tapos ikaw panay atake ka dyan, no? Grabe yung pang-uusig mo sa mga Duterte. No? Yan yung napapala mo ngayon, kakausig mo, no? Gusto ni Presidente Marcos na makipag-ayos, tapos paano na, no? Marami ka na nabitawa mga salita laban sa mga Duterte. Ay iwanan ka na naman ni Presidente Marcos ito. Tapos ikaw yung matitirang katawa-tawa dyan. Tingnan natin itong latest, no? Pinakaunang pinaka-interview niya, mga kaboses. Ito po, play po natin mga kabos para makita po ninyo. Regarding po ito sa bloodbath remark ni Vice President Sara Duterte. Ito po. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente, pero we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag ka nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Sa point of view po ng Palace, whose blood should be spilled? Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Okay, but do you agree with the statement of former Senator De Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? Hindi rin po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po dyan. Ayun. Wala na, no? Wala na. Mga kaboses, kumukupas na yung katapagan ni Attorney Claire Castro. No? Wala na. Hindi na siya makapagsalita. Lunuklaway na lang siya, mga kaboses, dahil po sa bloodbath remark ni Vice President Sara Duterte. No? So, sa tingin po natin, yung kanya pong amo na si Presidente Marcos, no, ay gusto makipag-ayos sa presidente, ayos sa ating former president at sa ating vice presidente at lalo na sa Duterte family. Paano na yan ngayon, no, Attorney Claire? So yun lang, mga kaboses, no? Yung atin pong nakikita dito, marami talaga yung mga nangyari, mga kaboses. Imagine 3 years, no? Nakipagbardagulan, mga kaboses, itong mga ito kay Inday Sara, kay former President Duterte, mga kaboses. At ngayon, sasabihin lang nila na ayaw nila ng gulo. Bakit? Sino ba nagsimula ng gulo, no? Ibalik natin sa kanila, mga kaboses. Sino ba ang gumawa ng gulo? Unang-una, sino bang nanggigibit sa mga Duterte? No? At ngayon, sasabihin ninyo, ayaw nyo ng gulo. So, yun yung posibleng dapat gawin para talaga may peace, mga kaboses. Sabihin talaga ni Presidente Marcos, no? In connection, doon po sa isiniwalat ni Senator Amy Marcos na ang gobyernong ito ay hindi gobyerno ng Marcos, kundi gobyerno po ng Romualdez at Araneta. No? Presidente Marcos, kanino ba talagang gobyernong ito? O baka nanghihinayang ka na? Kasi mas pinili mong makinig doon sa alam mo naman, no, na pwedeng ikakapahamak mo. No? Baka nanghihinayang ka na. Kasi talagang pabagsak ang tiwala ng taong bayan sa'yo, no? Dahil sa patuloy na pag-uusig ng Malacanang ng Kongreso kay Vice President Sara Duterte at sa Duterte family. Lalo na kay former President Rodrigo Roa Duterte na andun ngayon sa dahig, mga kaboses. So sa nakikita natin ngayon dito, no? Depende, no? Kung anong reaksyon dito ni Vice President Sara Duterte. Patitingnan po natin yan, mga kaboses. Kayo po, ano po yung reaction, opinion, suggestion po ninyo regarding po sa atin po na pag-usapan na issue, no, ngayon pong araw, mga kaboses. Paki-comment po dyan sa baba, paki-react, paki-click yung notification bell, no, mga kaboses. At para palagi po kayong updated para sa atin po mga pag-uusapan dito sa ating YouTube channel Standpoint Analysis. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses. Sa susunod na episode po ulit, no, follow up po natin itong issue na ito. Mukhang mainit po ito, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses, and bye-bye.